mas mahal nga namin ng bayan kasi pinoprotektahan natin yung pera ng mamamayan tsaka yung taxes ng mamamayan para may saayos at maitama ang paggamit. So, hindi natin alam kung ano yung description niya ng kapayapaan. Yan ang ginagawa ni Franz Castro at ng buong Makabayan Bloc. Kasi alam nila na ginagamit namin ang pera para hanapin yung koneksyon nila sa mga NPA. Ang politikang adhikain ng kilusan para sa matagalang digmaang bayan. Ibig sabihin, may political ambition sila. And they were able to achieve that because in 2001, nakapasok sila sa Kongreso. Hanggang ngayon, nandiyan sila sa Kongreso. So, meaning, mga estudyante, kabataan, mga apo, mga anak, gagamitin lang kayo sa political ambition nila. Okay? So, yung political ambition na yan, nandun na sila. Okay, pag-usapan na natin. Bakit nga ba ang pangunahing target? Yun na nga po, sinabi ko na sa inyo yung 4 na katangian, pampolitika lang kayo. So, paano nire-recruit yung mga estudyante? Simple lang yan. Sa school, halimbawa ako, papasok na kami. Bago kami pumasok doon, yung cut-out namin, estudyante rin po yung cut-out. Ang mangyayari dito sa cut-out, magsisika, social investigation and class analysis. Anong unang hahanapin? Meron po kaming hinahanap na mga bagay o sitwasyon. Ano ang krisis ng estudyante? May nararanasan ba siyang problema, pagka-low moral? Number 1, meron ba siyang hinanakit sa kanyang mga magulang? Number 2, meron ba siyang hinanakit sa kanyang kapatid? Number 3, hindi ito in chronological order basta meron itong sitwasyon na to. Meron ba siyang tampo sa kung kanino, sa lolo, lola, auntie, uncle, basta lahat. Meron ba siyang nararamdamang diskriminasyon sa loob ng kanilang bahay? Nararamdaman niya ba na mas paborito si ate, si kuya kaysa sa kanya? So ito yung mga batang madaling gamitin at madaling galitin. Siya ba ay anak ng hiwalay ang mag-asawa? Si nanay, si tatay. Si nanay may asawa na, si tatay may asawa na. Tapos syempre may iiwan siya kanino. Ayaw niyang tumira kay nanay o ayaw siyang kunin ni nanay, ayaw din siyang kunin ni tatay. Ititira siya ngayon sa kamag-anak ng both, kinanay kay tatay. So chances are nakakaranas siya ng diskriminasyon. So meaning, ano po yung punto? Lahat ng bata na may nararamdaman na kung anong low moral sa buhay o krisis sa buhay, yan po yung paboritong-paborito namin. Tapos, bakit nga ba bata? Kasi nga, yun na nga po, malakas ang pangangatawan. Sa bundok po, wala kaming gagawin kundi maglakad. Wala naman pong sasakyan doon. Kung meron man sasakyan, paragos o kaya kabayo. Kabayo, dalis-disan lang yan ng bundok So, pagkasunod nun, nandun na tayo sa proseso, tumalon lang ako ng konti sa bundok. So, pag nakaibigan na kita, anong punto? Kukunin ko muna yung tiwala mo sa akin. Pagkatiwala ka na sa akin, friend na tayo. Huy, kain tayo sa labas, libre kita. Huy, punta tayo sa ganon, libre kita. So, syempre, hulog na. Eto na ngayon. Educational discussion, study group, ginawa ko yan. Meron kaming mga study time. Pag may study group na kami, magbibigay ako ng study time. Yung mga vacant time. And that's the reason, bakit? Ano pa yung inaalam namin sa estudyante? Ano ang kanyang vacant time? Saan siya tumatambay pag vacant niya? Sino ang kasama niya? Ano ang ginagawa niya pag vacant niya? So, pag vacant, eto na, nandun ka na. Habang nagtuturo kami sa iyo kung ano yung Waterloo mo na subject. Ibig sabihin, yung medyo mababa yung hindi mo siya hilig, yan na, Oy, kumusta ka? O nga pala, ano nga ba pangalan mo? Si ganito, si Pedro. Ano trabaho ng tatay mo? In essence, yung bata na gusto naming i-recruit, siya rin yung nagbibigay ng information tungkol sa kanya, sa pamilya niya. Anong trabaho ng tatay mo? Ganon. Yung nanay mo, ganon din. Ganito. Saan ba kayo nakatira? Ayun na. So, in essence, kolektibo ako yung nagre-recruit, pero ako na rin yung kumukuha ng impormasyon tungkol sa kanya. So, yun na, hanggang sa lubog na lubog ka na sa amin, sama ka na, kung saan na. Ang masakit dito,
later on, isasama na kita sa mga malawakan at sistematikong pagkilos sa lansangan. No to tuition fee increase, no to ganito, no to extrajudicial killing, no ek-ek, lahat na. Hanggang ngayon, magrarally kayo, no to abrogation, defend press freedom, UP fight back. Yung mga ganyan ang sigaw, masarap pakinggan kasi yan eh. Ang masakit nito pag nagrarally ka na, anak, apo. Pag nagrarally ka na, apo, anak, tinitingnan na yung capacity mo, yung endurance, yung agility mo, okay ka bang tumakbo, okay ka bang sumigaw. For your information, after the rally, kaming mga nasa mataas na organo sa white area, nag-a-assess kami sa inyo. Ano yung assessment? Ini-evaluate namin. Si Pedro, malakas sumigaw, check. Magaling mag-agitate, check. O, diba? Magaling magsalita, check. Yun ang hindi nyo alam. Ang masakit, pag malapit na ang akyatan, last quarter and first quarter of the year, yan ang akyatan. Bakit? Last quarter, December 26, kailangan nila ng bata. First quarter, March 29, kailangan nila ng bata. December 26, anibersaryo ng partido. March 29, anibersaryo ng armado. So, kailangan nila ng bago doon. And, yan ang sinasabi namin kung bakit lagi namin sinasabi. Ang mga prenting organisasyon katulad ng Anak Bayan, Kabataan, Anak Pawis, League of Filipino Students, STAND, mga kung ano-ano, mga ek-ek, na mga kung ano yan, Gabriela Youth, yan yung taga-replenish ng mga armadong namamatay, nababaliw, sumusukong katulad ko. Okay? So, ano yung penultimo? Ano ba yung talagang kakahantungan ng bata sa bundok? Eh di, warrior ka? This is where we fight! This is where they die! And the Shield Boys! Let's go! Alang namang mag-picnic ka doon. Ano kaya mag-model? Walang model sa bundok. Walang picnic. Naku po. Pag-akyat mo doon, eto na. Di syempre, kasi doon pa lang sa baba, manunumpa ka na doon. Kanino? Kay KM, Kabataang Kabayan. Ako si, may koda ka na ha. Ako si Kahuwana, Chuba-Chuba, Ek-Ek. Mahaba yung sumpa namin. Sa baba, yung pinakadulo, ang sasabihin nun, ako si Katina, nanunumpa na pagsisilbihan ng sambayanan at iaalay ang buhay sa bayan. O, di ba? Akyat ka na ngayon sa bundok. Manunumpa ka na sa armado. Another koda na naman yon. Bakit taas ka mo? Clenched fist. Para walang labas pera. Para pag nangutong kami, ang armado, ingana ba? O, di, tago ang pera. So, pag nandun ka na sa bundok, anong gagawin sa'yo? Anong kahihinatnan mo? So, pag nandun ka na sa bundok, eto na, mag-RM na kayo. Ang una muna, BOM, Batayang Orientasyong Pangmilitar. Batayang Kursong Pangmilitar, BOM. Number, isa pa, Batakang Kursong Pangmilitar. Regulasyong Militar. Lahat yan. Module ng sniping, module ng likidasyon, lahat. At ano pa, pati paggagawa ng mga explosive na IED, Improvised Explosive Device. Kaya nire-recruit ang bata ng prente ng Anak Bayan, Anak Pawis, ng STAN, ng League of Filipino Students, ng Gabriela Youth. Kasi sila yung magdadala, sila yung magiging daan patungo sa bundok. Hindi kasi ako pwedeng lumapit sa iyo eh. Uy, Ana, si Katina ako, kumander ako ng NPA, sama ka? Ay, hindi sama yun. Pero pag sinabi ko, uy, Ana, alam mo si Agnes ako, member ako ng League of Filipino Students. Alam mo, yung grupo namin, tumutulong yan eh. Kasi lagi nalang tumataas ang tuition fee. Babanatan pa kita ng tanong, di ka ba naaawa sa nanay mo, Ana? Taon-taon na lang tumataas ang tuition fee. Pag sumagot si Ana, awa na nga ako eh. Kawawa si mama sa kasi papa. Huwag mo nang bitawan si Ana. Big sabihin, madaling magalit si Ana. So, bottom line, ang taktika namin, agitate the people. Galitin mo lang siya. Saan? Laban sa gobyerno. Itanim mo sa utak niya, inaapi ka ng gobyerno dahil walang taong inaapi na matutuwa at sasabihin,
ituloy mo yung pang-aapi mo ha. Masarap yan. Yan. Ang ginagawa ni Franz Castro. Sige lang sila atake, sige sila atake. And then nag-aantay ako. Give me something concrete that I did something wrong. And then there's nothing. Wala. Pero, tuloy-tuloy pa rin yung atake nila in the hopes that yung the lie that they are peddling, that I did something wrong, would take stock sa utak ng mga tao. Yan yung ginagawa nila. Neon lights